this has been going around on the internet and ang dami nagre-request na pag-usapan natin itong topic na to. Etong nag-date pero biglang nag-split bill or something like that. No? But I know you know the gist of the story. For those who haven't heard about it, kwento natin. Okay. Hindi nagpakilala pareho yung dalawang nag-date pero this is circulating. Hindi lang sa social media, nasa Philstar na rin. Oo. Ganon siya ka-trending, guys, na Philstar na to. So, ang tanong as a matter of fact, diba, ang mga headline, Duterte, tapos second headline, hindi nagbayad sa date. Ganon ka big issue. Who should pay the bill? Yan ang diba? headline. So, kayo dyan, I think napag-usapan na natin to in the past Naalala ko. Correct. Kaya lang dito, kapag first date, sino nga ba talaga dapat magbayad? Pag first day ba, or first date ba, dapat split ba yung bill? O dapat, well, dito in the Philippines, usually lalaki yung nag-a-ask dahil ikaw ang nagtanong, dapat bayad mo yan. Is it only in the Philippines? Or is it a worldwide? Hindi naman rule. Wala naman talagang rules sa dating. Kasi sa ibang bansa, mas open-minded sila. Talaga? O sa Western countries, I think, kahit pa first date. Have you experienced? No. I want to. Wow! Gusto mo, I want to. Pero yan ang madalas video ko sa asawa ko. So, kapag niloko mo ako, tapos iniwan mo ako, mag-aasawa ko na lang ng ibang lahi. Whitey. Foreigner. Yes, whitey or blackie, kung ano man. Blackie! Oy, ay mga nagsa-search ng BBC dyan, ha? Yung mga keywords nyo, ha? Oy, grabe yung BBC. Hindi, sa news. Alam mo, recently ko lang nalaman yan. BBC News. Doon ako naghahanap ng news, Napaka-green-minded talaga Jasper, nito. Sabi ni Jasper, alam ko yung sinasabi mo sa keywords nyo, ha? Sabihin nyo sa comments. What's your keyword? Ito ang keywords naman natin ngayon for this episode. Keywords. Madami-dami itong words na to. Mga nag-keyword. Who should pay the bill? Yan ang tanong ng bayan. Kasi nga yung kwento ganito, okay? Para sa mga hindi nakakaalam. Let's give a background of the history. Background ng story, first date nilang dalawa, tapos na yung date nila. Tapos, after ng date, nag-message si guy dun kay girl. Sabi niya, "Hi, I really enjoyed your company last night. I know this is awkward, but can I ask for your part of the payment?" Inabot kasi ng 7K yung bill natin. Sumagot si girl. Okay. Akala ko libre mo. Sumagot yung guy. Initially, oo, pero ang dami mo kasing in-order na pagkain. Nag-take out ka pa para sa doggy mo. Wait, Doggy aso. Napakahayop talaga nito. Doggy food. Oo. Alam mo, pagkasama kita, nawawala yung yung dignidad ko. Dignidad! Meron ka palang ganon. Hindi ko rin sure. Ang integridad, ang dignidad. Pero yun nga. So sabi niya, ito mismo yung message nung nag-post. Sabi niya, "Not here to rant or to make sumbad. Gusto ko lang pong malaman." The post is coming from the girl now. No, from the guy. From the guy, okay. Who paid the bill. Actually, we're really not sure if opposite sex ba to. Kasi sa Twitter nung kumala to, same sex yung nabasa ko. But anyway, I think regardless. Ito mismo yung post. Sabi niya, "Not here to rant or to make sumbad. Gusto ko lang pong malaman kung normal po ba yung ganito." Sabi niya kasi sa akin, libre daw po. Yung girl lang nag-post nito. Manliligaw ko po siya. Hindi ako yung nagyaya. Siya din yung nag-decide kung saan kami kakain. Pero parang naparami nga ata ang in-order ko. So si girl to na hindi nagbayad ha. May admission ng konti. May admission. First time makakain ng medium rare na steak. Kaya inabuso ko. Hindi ko akalain na aabot ng ganun yung bill. Dapat ko po ba siyang hatian sa bills or i-ghost ko na lang? Hindi ko lang ata napagbigyan sa kiss nung hinatid. Kaya biglang nag-iba ang ihip ng nag-take out no for kiss, doggy. pero may doggy food. Oo. Sabi nung isa, may nag-comment dito na isa. Sabi ibang doggy na sa utak nito. Can I just, okay, before we give our thoughts, sige. can I just, read some of the comments? Yes. Kasi nakakatawa. Alam mo in the Philippines, sorry, before you get to the comments, sa akin minsan, hindi yung post yung nakakatawa. It's the comment. Yung comments yung nagbibigay buhay sa yung popcorn nasa comment section. Mismo. At minsan talagang nagsuspend ako ng so much time reading the comments, right? Mismo. So ito mga comments, guys. Sabi ito kakilala ko to. Kasi di ba yung mga kakilala mo, pag nag-comment sa post, na fina-follow mo rin, sila yung unang lalabas. Yes. Si Dominic Sales, sa dinner ka in-invite, hindi sa eat and take out all you can. First timer sa medium rare, pero pang expert yung kain mo. Okay. Obviously, ina-assume na maraming kinain. Kumbaga, bakit okay nang, parang sinasabi niya ni Dom dito, okay lang na wag mong, na nagpalibre ka ng mahal, pero ba't nag-take out ka pa?
And Okay. most of the comments yun ang sinasabi. Hala, may take out pa. O yung isa dito sabi, I personally pay for my share, especially sa first date out of decency. But if the guy insists on paying, I'm always mindful of what I order. Huwag kasing PG as in patay gutom. Okay. Kasi that is not so demure, not cutesy. Yan, yung uso na. So them, you're so cute. Oh, girl, ayaw niya na ituloy ang panliligaw sa'yo. Ang takaw mo daw magastos ka pa. Normal man libre, pero wag patay gutom. Yun ang mga sinasabi dito. So, kampi sila dun sa guy na naniningil. Kasi nga naman, parang sinasabi nung iba, okay, siya nag-aya, siya magbabayad, pero bakit ka umabuso? Tingin mo inabuso? Ha, medyo mahirap i-breakdown to, no? My gosh. Okay, can I ask you, sa date kapag nagyayaya ka, sino nagbabayad? Ako, I always pay. Okay. Kahit gusto ng girl na magbayad. Even if she offers. Nagkaroon ka na ba ng ganitong klase ng eksena wherein sumobra dun sa budget mo lang dapat yung date? Oo. So, paano nangyari? Medyo namamawis na ako. Diba? Pag ganon. Pag ganon. Kasi syempre, pag nagyaya ka ng ganyan, sasabihin mo, order what you like. Ganun Of course. naman lagi. What do you want? Anong gusto diba? mo? Anong gusto mo? Champagne. Tsaka parang Minsan, boy, want champagne? Oh, champagne lang sa amin. Sa kanila, champagne, di ba? Champagne. Italian tayo, champagne. Tsaka usually talaga sa mamahaling restaurant mo ba dinadala? Sorry kasi di ko alam kung paano, hindi pa ako nadala sa ganon. Sorry sa first date, never pa ako nadala sa steakhouse. Coffee shop lang ako dinadala, guys. O Rodix, diba? Si Mike sa coffee shop ako dinala, sa Starbucks ako dinala. Mike, alam mo na ha. Meron... So ikaw may ganito ka na, yung sa mamahaling restaurant mo talaga dinala. I think the very first person, if I remember, the very first date I had was in, alam mo yung racks? Yes. Oo. Ribs ba? Ribs, yes. Merong rack sa Katipunan. Okay. Dati, may pinoporma na akong taga Miriam. At nung time na yun, mahal na yun sa'yo. Oo. Magkatabi yan, racks tsaka zagu. Yes. Oo, correct. After mo mag-racks, magzazago ka. Zazaguhin mo. Correct. Diba? Tapos, of course, I offered to pay and umabot naman. It was just medyo on the edge. Magkano? Okay lang naman siguro malaman. I forgot that, diba? Magkano yung sobra sa'yo? 2,000. Nung time na yun, malaki yun for you. Yeah. Pero, 7,000 pesos sa panahon ngayon, for you, tingin mo, is that too much? I think, kunyari Mamu, which is, I think, one of the... Hindi ko alam yung Mamu, guys. Mamu. Explain further. Mamu, para one of the better steakhouses, I think. McDo lang alam ko. Doon ka medium well, please. Double cheese. Diba? Mamu, mahal. Mamu, I think, for a date na dalawa kayo, steak, pasta, konting wine, mga ganun, 8,000, 7,000. Meron sinasabi mga kaibigan ko, katapat ng ABS lang, never ko nakainan sa sobrang kuripot ko. Melos. Mga magkano? I haven't eaten mahal there. Mahal daw dun. But I know it's a very expensive, classic steakhouse. Yan yung mga steakhouse na mamahalin. Meron pang isa, may tropa ako, madalas sila doon ng asawa niya. Si Nino, tsaka to si Sam. Steakhouse to. Mga ganyan yung bill, 12,000 pesos, dalawa lang sila, ganun. Ganun naman talaga. If you go to a good steak place, mas steak kasi ako, it really gets pricey. Wolfgang, diba there was a trend before, I'm not sure if you guys caught this, yung sa TikTok, na yung bill reveal. Yes. Every time may mag-Wolfgang, nagbi-bill reveal. Umabot ng 150,000, 300,000 for a bunch of people, not just for two, of course. Okay, first things first. Was it the first date? Yes. Or was it a date to begin with? Or it's a date. It's a date. Sabi nga nung babae, manliligaw niya. It's a date. First so established. Date. Oo. First date, manliligaw niya. Okay, personally, no, as the person inviting, I would be ready to cover the bill. And I would base where I would take the person on my financial capacity. Kung saan yung kaya mo. Tama Correct. naman. Kasi ba't ako magyaya ng Mamu? Correct. Or, yan nga, mga Melos. Sinabi mo. Diba? Ruth Chris, mga True. ganyan. If... Hindi afford. Because you know what? It'll stress me out. Yeah. That happened to me before already. Kunento ko na sa'yo, diba? Na nagbubutil-butil yung pawis mo. Correct. So kasi umorder ng kung ano-ano. Parang, okay, parang ano ba, sino ba yung may kasalanan doon? Yung nagyaya sa mahal? Or dahil yung babae niyaya mo doon sa mahal? Or yung tao niyaya mo sa mahal, ang iniisip niya, dahil nag-aya siya sa mahal, ang nasa utak,
kaya niyang bayaran Of course. to, right? I would assume that Diba? nag-invite ka dito, kaya mo. But at the same time, kung ako yung na-invite sa mamahaling restaurant, magkakaroon din ako ng konting hiya. Hindi ako magte-take out number are you one. talking as DJ Chacha na may hiya ka? Para kasi Hindi na naniniwala, no? Hindi ako naniniwala. Pero actually, medyo nahihiya ako pag manlilibre lang yung mga friends, halimbawa. Okay. Kunwari may friend ka na manlilibre, nangyari na kasi sa akin yung ganon. Hindi friend ko yung nilibre ko dito, may nilibre ako, and then yung nilibre ko, nag-take out siya. Well, okay lang naman yun sa akin. Did the person ask na, oy, Cha, pwede ba mag-order for takeout? Hindi, pero kasi niisip ko dahil nag-take out ka, iniisip ko, ikaw magbabayad. Pero pag-check ko, kasama sa bill. So, sino nag-invite? Ako. Pero Wait, okay, again, sorry. ayun nga yung Para sinasabi ko eh. Ikaw nag-invite, nag-order siya, tapos when nag-ask siya for takeout, dun mo in-assume na siya nagbabayad. Yeah. Kasi parang sa akin, di ba, basic yon Sam. When someone invites you for lunch or for dinner, dahil ililibre ka na niya sa pagkain, kung magte-take out ka man, papabayad mo ba yun sa kanya? Di ba parang dapat may konting, mahiya ka ng slight. What I do kasi, I've done that before. Nag-take out ka? Hindi, but, let me clear. Teka lang, binayaran mo. Let me explain before you complain. Sorry, no? tawan-tawa ako. Oo. Kasi parang, nung afternoon, napaisip ako, grabe, parang natakot na ako ayain siya next time. Of course. Kasi hindi naman mahal, pero slight pricey. Pero again, kung ako yun, parang, take out ako, pero bayad ko na. Sasabihin ko talaga. Magte-take out ako, pero babayaran ko. Nung time kasi na yun, nagsabi siya, magte-take out siya, pero hindi siya nagsabi sa akin na babayaran niya. So, alam ko na, sabi ko, ako magbabayad nito. Hindi ako. What I did, I remember I was having dinner somewhere, tapos si Esa hindi pa kumakain. Oo. So, mag-take out ka. Nag-take out ako, but I offered to pay for what I ordered sa takeout. Iyan, maganda. Not for the whole bill. Kasi, oo. diba, yung may party or whoever invited. Sagot naman talaga nila yon. Oo. Pero sinabi ko na, magti-take out That pero I sagot do. ko na. At feeling ko, nagawa ko na rin siya before. At ako talaga nagbayad ng takeout. Di ako pumayag na bayaran nila. But there are times na yung mga sobrang yayaman na friends natin. Mga laking aircon. Yes, will insist na hindi. Yung linggo-linggo nagpapalit ng Rolex, sila to eh. Yung will really insist na hindi. Kami na yan. And on that note, I'd like to acknowledge Chacha's new garment. You know, we can't help but, you know, is this sponsored? Is Garmin paying the podcast? Can you please Because tag? I don't see their brand on our logo. Can you please tag Garmin? Okay. Sobrang, tawag dito, effective influencer mo. Kasi dun ko nakita kaka-post ni Sam ng stories, tinanong pa sa asawa ko, ano ba matutulong sa akin ng Garmin Watch pag nag-Garmin Watch ako? So, in-explain niya sa akin, it's really life-changing. It is. So, hindi siya paid. Pero sana, padala nila ako, no? Garmin, baka naman. But going back, sa pinag-uusapan natin, yun nga yung pinagdedebatihan ngayon. Parang sinasabi ng karamihan, okay lang dapat si Guy talaga nagbayad ng full. But then again, pag nandun ka na, wag din daw sobrang PG at sobrang OA mag-order. At yung take-out talaga. Dito sila nang giggle dun sa take-out for the doggy. Okay. I think the take-out for the doggy, how wrong it sounds. No? Teach me how to doggy. Yeah, ito talaga yun, literal. This is the title of the episode. Yeah. Teach me how to doggy. Jasper, book it. Teach me how to doggy. Put it there, Jasper. That's our title. And we explained the episode nicely in the comments section. Okay, Sinusulat na talaga niya. Okay. No, but let's get back to it. First things first. It's established, first date. I think whoever invited should pay. Agree. As courtesy, you can also offer. I don't see anything wrong in offering to pay na parang, do you want to split the bill? Yeah. Diba? Especially if you see that it's quite pricey or whatnot, diba? Or kahit hindi pricey actually, out of courtesy lang. Yeah. Na, gusto mo split tayo? Correct. Minsan naman ginagawa natin yan kahit alam natin hindi tayo pagbabayarin, right? Correct. Out of courtesy talaga. I call that the LW move. LW? Labas wallet. Pero wala kang ba? No. KLW. Ano kunwari labas wallet. Kunyari labas wallet. KLW move. Yeah. You know your wallet pero, is tablaman. you know this friend of yours or itong kamiting mo, hindi ka papayagan eh. Correct. Pero yung gano'n, na nag-message pa yung guy, na hi, okay lang, but di ba medyo jahe yun? Would you do that?
Oh. Kasi kung ako yung nag-aya, hindi ko nagagawin yun eh. Parang, di ba, yung dun sa nangyari sa take-out, dahil ako naman nag-aya dito, alam ko na yung ugali ng girl, hindi na para i-message ko pa siya. Kasi, jahe naman, men, na parang, tas may issue pa yung girl na kaya ka lang ganyan kasi hindi ako pumayag makipaghalikan sa'yo or hindi ako nagpahalik sa'yo. Kung nagpahalik ba yung babae, sisingilin mo ba? May ganong issue. That is a good question. Yun yung sinasabi ng girl, Kung feeling niya. nakamomol siya, o kaya I'm sure hindi manghihingi ng 7K ng part 2 ng bill. Ang gandang point. May ganon. Yun yung sinabi ng girl. Kumbaga, we're talking about, I'm sorry, this me being Bombay, this is what you call the return on investment. ROI. ROI. Umaro-ay ka ba? Oo. Pero dahil di ka naka-ROI at pakiramdam mo wala kang chance dun sa babae, kaya sisingilin mo na lang, turn off yun. Diba? Parang turn off naman yun, girl. Okay, parang nagiging scientific. Kung di ka naka-ROI, tas super mahal ng bill, let's say umabot ng mga 30,000 pesos. Ako, I'd still cover it. Pero okay lang. If I really like the girl, I'd ask her out again. It's not... Pero will that be a turn off for you? Yung nag-take out? For me... Na parang, medyo makapal I mean, maging honest ka. Kunwari gustong-gusto mo yung girl, tas first date nyo, tas wala namang gumawa pa niyan ever sa'yo. Kasi for me, medyo medyo slight PG. Okay guys, medyo slight PG. Lalo kung alam mo nang malaki yung babayaran, tas to make out ka pa, tas hindi ikaw nagbayad. Hindi ka man lang nag-offer magbayad. Parang hindi na magawa ng mga nakikinig sa atin. Medyo for you, turn off nga yun. right? Medyo turn off nga yun. Turn off yung magme-message yung guy after na maniningil ka. Turn off din yung sa part ng girl na nag-take out ka pa. Correct. Now you did not cover. For me, it's okay to take out. Yeah. Diba? But at least if that's something for your personal use or whatever, diba? Bayaran mo. True. Sa akin, okay lang mag-take out, no issue. Pay for that part. Diba? Now, with regards to the restaurant, we talked about that. If you take a person out where you're comfortable taking that person out. Unless, diba, you guys go out on a date na... Ganda din yan eh. Kasi, diba? Kasi wag mo siyang dalhin dun sa alam mo na kung mapapalaki yung bill, alanganin. Exactly. Why would you bring her dun sa isang lugar na alam mong pag sumobra, hihingi ka? Jahi yun. Now, for me, honestly, I wouldn't message if para medyo off na ako sa kanya. I let it be. Kasi sa akin, it's not about the money. Yeah. It's a principle. Hindi, tsaka tapos na. Oo. Tapos na, di ba? Parang, Gcash mo na lang sa akin. Nakita mo yung reply nung girl na parang, akala ko sagot mo. O yun nga di ba? Right? So, sa akin, it's more than the money issue. If it's about the principle nga eh. Kung medyo ganun na yung ugali, tapos medyo turn off na ako doon. Yan yung support ng guy. I probably wouldn't ask her out again. Kasi turn off yun. Yeah. Kasi, kahit gaano mo kagusto? Dito pumapasok yung hotness level eh. Paano hotness? Depende. Siyempre, kung medyo mainit, diba? Go lang. Kung mga, kaya rin lang mag-take out pa siya ulit. mga 9, diba? Kasi baka sa second date, ma-ROI ka na. Ma-ROI ka naman, diba? Baka initial, maliit pala naman pinasok mo. Hindi, joke lang. Hindi, pero aminin natin, nasa guy, diba? Aminin natin, nasa guy pag medyo talagang hot na hot. Mga nasa level 9 and above, let's say, kasi nga, pinag-usapan natin, meron mga QC5, diba? Pero pagdating nung BGC2. Nakita ko yung mga sinasabi mo na yon. Diba? Oo. Let's not mention the anyway. Yeah. Basta. Or you're a QC10. O kaya Bulacan 10 ka. But you're a Makati 2. Yeah. So, hindi natin mag-gauge talaga. Pero, natin, as a guy, may factors na ganyan eh. Kung gaano mo ka gusto yung girl, gaano ka hot yung girl, mas gagastosan mo. Oo. Doon na tayo. Sige na, wag na kayo mahiya. Doon natin. Diba? Napaka-unfair. Minsan kung sino ganun talaga dito. Alam mo, gawa natin ng episode yan eh. Hindi. Minsan yung mga sobrang gaganda, sobrang sexy, mas madali talaga para sa kanila ang buhay. Ayan na lang. For perfect example for dates, nakita nyo, inaamin ni Sam YG. Minsan yung mga perfect 10 daw, mas dadalhin sa mas mamahalin. Okay. I'll take an example. So yung hindi masyado sa inyo dadalhin. Kanina, before we recorded, I was talking to Zeke. Yeah. Kausap ko si Zeke, no? Tinanong ko kay Zeke,
sabi ko, pare, ano take mo dito sa issue na to? Si Zik mismo nagsabi, meron ako mga girls na sina Skyway. Meron akong girls na S-Lex ko lang. Okay. Kasi hindi sila pasok Hindi sa Skyway. Hindi ka Skyway worthy girl. Oo. S-Lex ka. Sakit naman nun. Tapos meron siya mga dinedate na sina-service road niya. Ha? Oo, So ngayon, girls, ask yourselves. pare, Ikaw ba ay na Skyway? Can we Are you Skyway worthy? Are you worth? Magkano Skyway ngayon? Uy, mahal na, ha? Mahal na. Doble Sobrang ng mahal SLEX. na. Pero, Para 200 pesos na yata. Oo, pero sa Pinakamura na yun, ha? mismo. Tapos syempre, pag sinervice road mo, medyo malubak-lubak. Malubak-lubak ma-traffic. Tricycle. Ang mga kasabay, tricycle, jeep. So what May kakatok-katok pa may minsan. kakatok pa. What's the Correct. leveling we're talking about? No, but on a serious note, yun nga parang it really depends how much you probably like the girl. But going back to the principle, turn off. But then again, to that guy na naningil pa, medyo, sana next time, wag mo na gawin yung ganun. Oo. Una, wag mong dalhin sa lugar na alam mong hindi mo afford. Pangalawa, kung sumobra, dahil ikaw nagyaya, tama na. Bayaran mo na lahat, then wag ka na maningil pa. Take it as a sign. Kasi kung turn off yung nag-take out, turn off din yung naningil ka after ng first date nyo. Lalo pa kung di ka na pagbigyan sa kiss and then maniningil ka bigla. Ang iisipin talaga ng babae, hayop na lalaki naman to. Hindi ko lang napagbigyan ng isang kiss. Maniningil ng split bill sa 7,000 pesos. Baka nag-assume na yung sinabi para sa doggy. Anyway, Kaya nga ang that's a title wrap. nito once again That's a ay wrap. No, Teach Me How to Doggy. Anyway, that's a wrap for the episode. Let us know what you think. We have a comment We have a comment section. section here sa Spotify. And click follow as well for all the latest episodes.